Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay at panonood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay ito yung continuation ng ating volleyball series dito sa Team Alas kasi isang linggo na lang po ay maglalaro na yung ating Team Alas dito sa FIVB Challenger Cup, and everyday is ina-update ko kayo kung ano yung mga kaganapan at ano yung mga bagong ganap dito sa mangyayaring FIVB Challenger Cup na gaganapin dito sa ating bansa. Kasi ngayon mga kapolitika ay meron tayong hindi magandang balita dito sa Team Alas kasi napanood natin doon sa isang vlog dito sa YouTube na update dito sa Team Vietnam doon sa kanilang final list kung sino ba yung maglalaro para sa kanilang national team na makakalaban ng ating Team Alas sa July 4 to 7 na po yan. So, doon sa ating mga previous vlog is ating napag-usapan na meron ng mga magagandang development itong nangyayari sa ating Team Alas, at napag-usapan rin natin na binigyan na, naibigay na ni Senador Bongo yung 200,000 pesos each na kung saan ito yung kanilang cash incentives dito sa pagkapanalo sa ABC Cup. And at the same time, na pag-usapan na rin natin doon sa ating mga previous na vlogs na kung saan ay may mga posibilidad at yung mga ugong-ugong na hindi umano makakalaro itong star player ng Team Vietnam na si T4. Kasi kung inyong kilala, itong si T4 ay siya yung talagang bumubuhat sa kailang team kasama itong si Tuyan. So merong mga ugong-ugong dati doon sa ating previous video na kung saan ay hindi makakalaro itong si T4. Okay, but until today mga kapolitika is meron tayong balita na naman, bagong development dito sa koponan ng Team Vietnam kasi maglalaro pa pala at nandoon sa listahan itong pangalan ni T4 na kung saan ay makasali dito sa final list na maglalaro sa loob ng court sa kanilang koponan. Now, bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi doon sa ating previous video na sinasabi natin na parang nabuhayan tayo ng loob at masayaan ako personally, ay na-excite rin ako dito na kung wala itong si T4 ay baka kahit papano maipanalo natin itong ating laro kontra sa Vietnam. Kinakailangan natin talagang mapa-stop itong si Tuyen, but kung andyan pa rin naman si T4 ay talagang mahihirapan po talaga ang ating koponan kung mag-collab itong dalawang star player ng Vietnam, itong si T4 at si Tuyen. Kasi kung si Tuyen nga lang is mahirapan na rin tayo na maipanalo, how much more kung andyan pa yung kanilang isang star player na si T4. So sobrang kung mananalo man tayo mga kapolitika ay talagang kakain tayo ng alikabok at talaga namang dadaan tayo sa butas ng karayom. But then again, hopeful pa rin tayo na kahit pa paano man lang kung hindi man natin matatalo itong Team Vietnam kasi sobrang lakas nga nitong itong pagpartner ng dalawang star player nila, ay sana man lang makaabot tayo ng 5 set, or kung mananalo man sila ay talagang mahirapan sila. Kasi itong si T4 ay hasang-hasa na ito when it comes sa kanyang skills kasi lagi itong naglalaro doon sa Japan V-League, at dati kasi nung hindi pa ito naglalaro doon sa Japan ay hindi naman ganito kagaling itong star player ng Vietnam na ito, pero gumaling siya nung na-expose siya sa iba't ibang laro sa ibang bansa. So dito mga kapolitika makikita natin na talagang mahihirapan talaga itong Team Alas. Ito yung aking honest at personal na opinion tungkol dito sa magaganap mo, especially ngayon na kumpirmado na sasali itong si T4 sa koponan ng Team Vietnam. But then again, ang sinasabi natin ay laging bilog ang bola kasi itong laro sa volleyball ay hindi lang naman ito skills. It is also a combination of consistency. Kasi sa tingin ko rin dito mga kapolitika, kung kaya maglalaro itong star player ng Vietnam na si Tuyen at si T4 ay dahil threatened din sila or natatakot din sila dito sa ating pambato, kasi sa ngayon is puspusan yung training, and at the same time grabe yung motivation na natatanggap nila mula sa ating gobyerno and dito sa ating mga kababayan na sila ay hinahangaan. So hindi malabo na itong Vietnam ay natakot or na-threaten dito sa mga nangyayari sa Team Alas, kasi doon sa ABC Cup ay hindi naman nagpang-abot yung ating mga landas ng
Team Vietnam at itong Team Alas, kung kaya ang sinasabi nila ay hindi daw masusubukan at unless talagang magkaroon ng direct na sagupaan itong dalawang team. So yan ang ating aabangan mga kapolitika sa mga susunod na araw, kasi less than 1 week na lang maglalaban na yung ating koponan at yung koponan ng Vietnam. So sa tingin nyo ba, sino ang manalo? May laban pa rin ba ang Team Alas or talagang mahihirapan sa susunod na laro? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.